Ang 4-4 ay isang programang inihahandog ng grupong RLE 2.4 Batch 2011 sa mga mag-aaral. Ang kagandahan. Ano ang mga isyong nakapaloob dito alinsunod sa cosmetic surgery? Nilalayo ng programang ito na bigyang linaw ang mga bioethical na issue patungkol sa pagpaparetoke. Nilalayon din nitong isalaysay ang iba't ibang opinyon ng mga tao patungkol sa cosmetic surgery, positibo man o hindi. Yung ano nga ba, ka-importante ang paglabas sa ano. Ano nga ba ang ito? Ano ang epekto nito sa atin? Ano ang mga issue tungkol sa pagpaparitoke? Samahan kami tuklasin ang mga nangyayari tungkol sa cosmetic surgery. Ako si E. At ako si Jay. At ito ang 4, 2, 4. Yes, honey. Do you think I need more room? Ano? Do you think I need more room? You need what? Do you think I need more room? Bakit naman, honey? Ano ba narinig? Maliit? Ay, bakit? Ano ko ba, honey? Yan yung natural mo, di ba? Ikaw. Eh, maganda ka pa rin, honey. Ano ko ba? Ano naman yun? Miss Mango pa! Honey, baby Bella! Girls. Ano bang meron? Kasi we have this idea. Like, ako kasi, I want some, lip augmentation. Ha? Baka naman makain mo na yung mukha ko niyan. Honey naman, hindi. Kain na ng lips mo eh. Hindi. Sandali. Oh, Ako naman. teka, anong meron dito? Sandali, kasi parang maliit yung kwat. Maliit pa ba yan? Baka pag umupo ka sa akin, mabali na yung hita ko. Di maliit ka masyado po. Ha? Teka, punta ka sa sa ophthalmology. Baka malabo na yung mata mo. Kasi ko, tama na nga yan. Eh, pwede bang magpabotox ako? Kasi hindi ko na kailangan ko. Ha? Eh di lagi ka na lang nakasmile, hindi ko na makikita yung emotions Ano mo. ba nun? Ayoko nun. Kasi alam niyo ba, what is natural is beautiful. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. Wow! The way you are, and when you smile. Wow! Ang kagandahan ay wala lang sa panlabas sa kaanyuan. Kaya't laging tandaan. Feeling wow, looking wow! Yeah. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga tao nagpapaplastic surgery o mas kilala sa tawag na retoke. Simula noong taong 2008, tumaas ng 20% ang mga tao nagpaparetoke sa buong mundo. Ano nga ba? Ang pagpaparetoke ay isang uri ng surgery o ng isang pagpapaopera na nangangahulugan ng pagpapabago o pagpapaayos ng isang espesipikong parte ng katawan ng tao. Ito ay maari makaapekto sa itsura ng isang tao o sa isang pamamaraan ng pagkilos ng isang parte ng katawan. Mayroon tayong iba-ibang klase ng retoke. Isa na rito ang abdominoplasty o mas kilala sa tawag na tummy tuck. Ito ay ang pagpapabago ng itsura o pagpapaayos ng tiyan upang hindi maging malaki o mabawasan. Mayroon din tayong tinatawag na breast augmentation o breast enlargement. Ito ay ang pagpapalaki ng dibdib. Meron din tayong tinatawag na rhinoplasty o nose job. Ito ay ang pagpapaayos ng ilong sa kagustuhang ayos. Kilalang-kilala ang suction-assisted lipectomy o liposuction.
Ito ay ang pagpapabawas ng taba sa katawan. Bukod sa mga nabanggit, marami pang uri ng pagpapaplastic surgery o pagpaparetoke. Ayon sa aking pananalisis, ang pagpapalit ng dibdib ang may pinakamaraming hiwag. Susunod ito ang liposuction. Para naman sa non-invasive o hindi kailangan ng hiwa, ang nangunguna ay ang pagpabotox o ang pagpapabanat ng mukha. Nabalitaan namin na si Charisse ay nagpabotox para sa kanyang isang TV show na gaganap sa ibang bansa. Kami ay nagtanong mula sa aral at buo ng paaralan at ito ang kanilang Marami ang nagsabi na ayaw nila ipagalaw ang kanilang mga katawan. What is natural is God-given, and therefore we have to love it, treasure it, and be contented with it. I don't want to go under the knife here, and I don't want to change anything. Kailangan natin maging kontento sa sarili natin. I will not approve of cosmetic surgery because it's a form of deception. If you marry someone who underwent a surgery and find out you have ugly kids, that's deception and it's bad. Hindi ako sang-ayon sa cosmetic surgery. For example, yung lipo. Siyempre dapat thankful tayo sa kung anong meron tayo sa ating body. Okay na ako sa baby cancer. No, because there's no real reason why we need to change our bodies because God gave it to us. That's what I think. Do I need one? Because that's going against what God gave you and that's pretty much unnatural. Di ako in favor sa cosmetic surgery because satisfied naman ako sa body ko. Tapos yung cosmetic surgery parang expensive pa siya, tapos may rehabilitation pa. So, yun. I don't need any plastic surgery or cosmetic surgery because I am quite satisfied with what God has given me. Ang perception ko tungkol sa cosmetic surgery, siya isang magandang imbensyon na nagawa ng tao upang ang anumang gusto nating mabago sa ating sarili ay magawa natin. Upang sa ganoon magkaroon tayo ng kapayapaan ng loob, makaramdam tayo na tayo tulad ng nakararami na maganda rin sa ganong aspeto, diba? Kung ako, hindi. Kahit naniniwala ako sa magandang benepisyo ng cosmetic surgery, mismo ako sa sarili ko, kampante ako. Kontento ako kung ano man ang ibinigay sa akin ng Diyos. Talagang kagandahan ay nasa loob ng tao yun eh. Kung naandun yung idea mo na maganda ka, tama kang ginawa ng Diyos sa ganyang pamamaraan, so I think no need to feel disturbed. Undergoing that is tantamount to meddling or manipulating one's because you take it in a boss bioethical principles. For example, how safe is it? What is the length of time of the enjoyment of the benefits? Is it worth the procedure? When undergoing the procedure could expose one to certain consequences that perhaps one is not ready to face. So, we open ourselves to infections because when God created this body, He has already put in it the immune system and the body defenses that we need. Mess up with that, we deal with consequences that could lead to catastrophic. Marami man ang sumasalungat sa cosmetic surgery, mayroon din namang ilan na pumapabor dito. Meron talagang situations na sa sobrang insecurity ng tao, edi kailangan na nila. Or yung mga napunta sa accident na syempre kailangan na nilang mag-blend in sa society at kailangan nilang magpaayos ng mukha. Ayun. Parang yung easiest way na makapagpaganda ako ng hubog ng katawan o kaya na itsura ko. Tsaka pag magpapa-cosmetic surgery ako, siyempre unahin ko yung katawan ko, yung body fat. Kasi napakahirap tanggalin ito sa part of the
nowadays, beauty is of importance, diba? If you're not beautiful, okay, beauty gains prestige, okay? If you can enhance yourself, or if you can gain more opportunity by beautifying yourself, why deprive yourself? Okay? First and foremost, mukha mo ang hinaharap mo sa tao. So that if you have a pleasing personality, if you are very good looking, the tendency is you tend to convince more people. But then, syempre, cosmetic surgery has limitations naman. Okay? Syempre, dapat alam mo kung hanggang saan yung dapat mong i-reconstruct. Like for example, hindi naman pangit ang ilong mo, so bakit mo kailangang i-reconstruct? Cosmetic surgery is not to alter, but just to enhance. Okay? Alteration meaning you change your identity or being a different person from what you are right now. Cosmetic surgery should always be looked at as something that will enhance your personality. Kumbaga, it complements you and not alter you. So, with that notion, I don't see any reason why you have to be in objection or in disagreement with cosmetic surgery. Kasi for me, if I am to be given the chance to alter something, probably it's my nose. No? Pero, I will do that not to alter myself, but to enhance my beauty. That's it. Ano-ano nga ba ang mga magagandang naitudulot ng cosmetic surgery? Kumari, pangit yung tao, i-surgery na lang para gumanda. Mukha, kahit anong surgery sa mukha. Kasi, para di ka pangit. Kasi pangit yung pangit. Magandang katawan, matangos na ilong, manipis na labi, malaking dibdib, malaking puwitan, maliit na tiyan, at marami pang iba. Ngunit hindi lamang ito ay nauuwi sa positibo. Lalo na sa mga taong naloko ng mga peking cosmetic surgeon. Hindi laging kagandahan ang naidudulot ng cosmetic surgery. Ito ay makapagdudulot ng infeksyon, pagdurugo, pamamasa, at marami pang iba. May mga ilang doktor na hindi mahusay, manloloko, manggagamit, at higit sa lahat, peke, na maaring mauwi sa panghabang buhay na kasiraan sa isang parte ng katawan. Ang cosmetic surgery ay magandang imbensyon ng tao. Ngunit anong silbi nito kung maaari rin naman itong magdulot ng kamatayan?